Magandang maga po sa inyong lahat. Sa lahat po na makakapanood ng video na ito. Samahan niyo po ako sa isang pag-aaral ng kanyang mga salita. Na sa araw na ito ng linggo ay ating pong pinagdiriwang ang linggo ng pagkabuhay. Na noong nakaraang Biyernes ay pinag-aralan po natin ang kahalagahan ng kanyang mga sinabi doon sa krus. At ang kanyang pagkabuhay na maguli ay siyang katuparan ng kanyang mga pinangako. Sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 28, ganito po ang sinasabi. Makaraan ng araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ng kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang ang nimoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Sapagkat siya'y muling nabuhay, tulad ng kanya sinabi, halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo, sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagarihan sila na magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Saglit po tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa umagang ito na kung saan ay pinatunayan mo doon sa libingan ang katotohanan ng iyong mga ipinangako sa inyong mga alagad na ikaw ay mabubuhay na muli sa ikatlong araw. Panginoon, sa umagang ito na aming pong pagdiriwang ang Pasko ng Pagkabuhay, nawa po, mangyari sa amin ang kapayapaan at yun din po kagalakan na ikaw ang Diyos na siyang pumapatuloy sa amin, nagbibigay sa amin ng pag-asa na kahit sa kabila ng krisis na aming pong pinagdadaanan, ang COVID-19, ay patuloy po naming isa sa puso ang iyong mga salita na magbibigay sa amin ng kaginhawang spiritual at pag-asa na pagkatapos sa buhay na ito, meron kaming inaasahang buhay sa kabilang buhay na wala iba kundi sa iyong kaharian. At yan po ay tatanggapin namin sapagkat ikaw po nangako, ikaw ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa. At ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pastor Mario Balota po ng The Journey with Christ Church at isa pong misyonero, isang church planter ng MWCP. Nais ko pong magbigay ng ilang pahayag tungkol po sa sinabi ng ating Panginoong Jesus doon sa aklat ng Mateo na pagkaraan ng araw ng kanyang kamatayan doon sa krus, siya ay kinuha ni Jose na taga Arimatea at inilibing sa kanyang libingan. Katulad ng nakaugalian ng mga Hudyo na kanilang binubuhusan ng pabango ang bangkay upang ito ay huwag mangamoy, huwag maho, sapagkat nung panahon na yun ay wala pang imbalsamo. Kaya naman, pagdating ng unang araw ng linggo, na wala iba kundi ang araw ng ito, dalawang Maria ang nagpunta doon sa libingan at ang kanilang gagawin ay buhusan ng pabango ang katawan ng ating Panginoon Jesus. Ngunit pagdating doon, nakita nilang bukas na ang libingan. At sa tabi ng libingan ay naroon ang anghel na siyang bumati sa kanila at nagsabing, "Huwag kayong matakot. Si Jesus na hinahanap ninyo
ay wala na rito sapagkat siya ay nabuhay na maguli. Ano po kaya sa palagay niyo, mga minamahal, ang mensaheng nais ng Panginoon na ating pong baunin? Mahigit 2,000 taon na nakaraan at ito po ay taon-taon ating pong inaalala, ating pong pinagdiriwang. Alam niyo ba kung ano ang kahulugan o kaugnayan ng itlog at saka ng kuneho? Bakit sa tuwing sasapit ang ganitong pagdiriwang ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus, ay walang ibang ginagawang dekorasyon ng mga simbahan o kaya ginagawang laro ng mga bata. Ito ay ang maghanap ng itlog pagkatapos ng pananambahan ng araw ng linggo. May kaugnayan nga ba ang itlog sa ating Panginoong Hesus? May kaugnayan nga kaya ang kuneho sa pagkabuhay na mugli ng ating Panginoong Hesus? Sa aking pong pansariling pananaw, nakikita kong wala itong kahulugan at wala itong kabuluhan. Isang uri ng pinaiiral sa atin na kapag araw ng pagkabuhay na maguli, ang lahat ng tao ay nagkakaroon ng kasiyahan at ikinukumpara o ginagamit na tradisyon ang kuneho o kaya ang itlog. Sa aklat nito ng Mateo 28, wala akong makita rito na pwede nating ilapit ang kuneho at ang itlog. Siguro mas maganda pa kung sa araw na ito ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus ay ating isipin ang mga taong namatay. At ano ang pag-asang binibigay sa kanila ng Panginoon sa pagkabuhay na maguli doon sa mga namatay. Isama na rito, mga kaibigan at mga minamahal, ang alalahanan natin, ang mga mahal natin sa buhay na namayapa. Sila na natapos ng paghihirap marahil at kung sila ay kumilala sa Panginoong Hesus, nakatitiyak tayo na sila ay nasa piling ng Diyos. Ang nakalulungkot lang ay kung wala silang relasyon sa Panginoon, wala sila sa piling ng Diyos at sila ay naroon sa dako ng pagdurusa. Ang wika ng banal na aklat, nang pumunta ang dalawang Maria sa libingan, ay nagkaroon din sa kaganapan, ito'y wala iba kundi ang lindol. At nakita nila ang isang anghel na bantay upang magsabi sa kanila, magbalita sa kanila ng isang napakagandang balita. Nang sinabi ni Jesus, hindi pa siya namamatay, sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay, naganap. Hindi ba? Malinaw na malinaw sa aklat nito na siya ay nabuhay na muli. Pasinin pa rin po natin sa aklat nito ng Mateo, ang sinabi ng anghel sa dalawang Maria ay ganito, lumakad kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Bahagi po ng pag-aalaala natin ng Pasko ng Pagkabuhay ay pagbabalita, pagsasabi na ang Panginoong Hesus ay wala doon sa libingan at hindi siya taon-taon namamatay. Hindi rin naman siya taon-taon nabubuhay. Minsan lang binanggit ng aklat ng Biblia na pagkatapos niyang mamatay ng isang beses ay nabuhay siya muli. At alam niyo ba kung ano ang kasunod noon? Si Jesus ay muling babalik tulad ng kanyang ipinangako. Kaya naman, ang araw na ito ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, isang oportunidad o pagkakataon sa atin na tayo magsaya ng ating Panginoong Hesus ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Manapay nagbibigay ito ng kaganapan upang tayo magkaroon ng pag-asa kahit na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa ating kasalukuyang kalalagayan. Sa aklat po ng Juan 11:25 at 26, ang sinasabi po doon ng ating Panginoong Hesus ay ako ang muling pagkabuhay.
Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Isang karanasan ni Maria nang mamatay ang kanyang kapatid na si Lazaro. Mapapansin natin na andun yung pagdadalamhati ng magkapatid ni Maria at saka ni Marta. Sa himig nga ni Marta, meron pa siyang paninisi na, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi sana mamatay ang aking kapatid. Ngunit iba naman si Maria. Ipinakita niya ang kanyang kalungkutan noong si Jesus ay dumalaw sa kanila. Kaya naman na sinabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong mag-alala. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang nabubuhay hindi na mamatay kailanman. Huwag po natin gawing literal na hindi na mamamatay. Ngunit muling tayong mabubuhay, yun po ang literal. Sapagkat ang Panginoong Jesus ay nagpakita ng kaganapan ng siya'y mamatay, muli siyang nabuhay, ganun din po ang pinapangako sa atin. Mamatay man tayo anumang oras mula ngayon. Ang pangako ng Panginoon ay muli tayong mabubuhay. At yun ang dapat nating ibalita sa maraming mga tao. Sa aklat ding ito ay mapapansin po natin na si Maria at saka yung isa pang Maria, pagkatapos na marinig nila ang sinabi ng Panginoon Jesus na ibalita. Ang salitang ginamit po rito ay magkahalong takot at galak. Bakit takot? Palagay ninyo. Takot dahil iiwan na kaya sila? Takot dahil sa hindi na nila alam kung anong po pwede mangyari sa kanila pagkatapos na si Jesus ay mawala. Pwede. At pwede yung takot na yun ay katulad din ng takot na naranasan ng marami sa atin. Ano mangyayari sa loob ng hanggang ika-30 araw ng Abril na dire-diretsong ipagpapatuloy ang tinatawag na lockdown? Dahil ba naman kasi sa katigasan ng ulo ng marami? Nakikita natin sa Facebook yan, napanood sa TV, na sa halip ng mga tao ay nagkukulong sa kanilang bahay upang makaiwas sa pagkakahawa o magkahawahan. Aba, tila piyesta pa na sila ay namamalengke, meron nga nagsasabong pa, at meron nga paboxing doon sa may pier na Maynila. Kakatawa, di ba? Ngunit nakakalungkot. Na sa halip na mapaaga ang ating pagtatapos ng quarantine, parang tatagal pa ito. At nakakatakot din, kakabahala, na maaaring hindi lamang hanggang Abril 30 ang extension na kung kakalat ng gusto at lalaganap ang sakit ng COVID-19, baka buti pa tayo hanggang June, hanggat hindi nawawala ang mikrobyo ng COVID na ito. Galak. Masaya pa sila, di ba? Paano naman naging masaya ang dalawa na si Maria at saka si isa pang Maria? Dahil nabuhay na muli ang Panginoong Jesus. Naalaala ni Maria na nung siya'y dalawin ng Panginoon ay sinabi nitong muling mabubuhay. Kaya naman, nang muling mabuhay si Jesus, ay andon yung kagalakan ni Maria na totoo pala. Kung paano ang lahat ng nananalig sa Panginoong Jesus ay katulad ng ating Panginoon ay muling magbubuhay. At yan po ang dapat nating panghawakan. Yan po ang dapat nating asahan. Sa buhay na ito, na alam natin na tayo ay maraming hirap na pinagdadaanan. Sa buhay na ito, na alam natin na isang araw tayo ay mamatay. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Pero ang Panginoong Jesus ay totoo sa kanya mga sinasabi. Huwag ka mag-alala. Huwag tayo mag-alala. Tulad ng kanyang pinangako, siya'y nabuhay na muli at tayo ay muling mabubuhay.
Napakasarap noong mangyari o yung pagkakataong yun na hindi dito sa lupa. Hindi tayo dito titira tulad ng mga ipinapangaral ng iba na sa bagong langit at sa bagong lupa ay tayo pa rin. Hindi na. May iba nang titira doon. Aba, katulad natin na anumang oras ay mamamatay at nananalig sa ating Panginoong Hesus, nananampalataya, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, muling mabubuhay. Hindi dito sa lupa, doon sa langit. Hindi ba napakasarap na karanasan nyo na makikita mo ng mukha ng ating Panginoon tulad ng Kanyang pinangako, tulad din sa awit, makikita ko siyang mukhaan. Sa puso ng dalawang Maria, galak na galak sila at masaya nila itong ibabalita sa mga alagad. Hindi ang kuneho, hindi ang itlog ang bibigyan natin ng malaking picture sa araw ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus, kundi siya mismo, ang Panginoong Hesus mismo, na nakapaloob sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, ay ang muling pagkabuhay natin pagkatapos tayo ay mamatay. Ibalita natin sa lahat na sa ganun ay mapawi ang pag-aalala at pagdaramdam ng marami na kung sakalit aabutin tayo ng kamatayan sa ating pinagdadaanan, may pangako ang Diyos. At yan ay wala iba kundi ang buhay doon sa kanyang kaharian. Nang ang dalawang Maria ay naglalakad, sinalubong sila ng Panginoong Hesus. Sinalubong sila. Nakita nila ng harapan ng Panginoong Hesus, pasalubong sa kanila. At nang makita nila si Jesus ay agad nilitong nakilala at ang ginawa ni Maria ay niyakap ang ating Panginoon. Ganun din ang ginawa ng isang Maria na kung natatandaan natin ay binuhusan ng pabango ang paa ni Jesus. Yun ay si Magdalena. At ang dalawa ay pagkatapos yakapin ng Panginoon, niyakap ang kanyang paa. Ang sabi sa ginamit na salita dito ay sinamba. So ang araw na ito, ng araw ng pagkabuhay ng Panginoon, hindi upang tayo ay maligaw sa swimming pool, magpakasaya. Hindi. Maghanda ng maraming pagkain, hindi. Ang araw nito ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ang layunin ay sambahin ang Panginoon. Sapagkat siya ay Diyos. Natapos na yung buong 30 taon ng kanyang pagiging tao dito sa lupa. Natapos na yun. At nang siya'y muling mabuhay, hindi na siya yung taong muling mamamatay, kundi siya yung Diyos na nagkatawang tao lamang. Si Jesus, na sa panahon na siya'y nasa lubong ni Maria at saka ni Maria Magdalena, ay isang Diyos na magdadala sa kanila ng kapayapaan, magdadala sa kanila ng kagalakan. Mapalad tayo mga minamahal kung ating sinasamba ang ating Panginoong Hesus. Hindi bilang tao na tulad ng tinuturo ng marami, kundi bilang Diyos na namatay sa krus para sa akin at para sa iyo. Ang buhay na ito na ating kinalalagyan ay buhay na pansamantala. Lahat ng sinasabi mong bagay na yun nakamtan, nakuha, pinagpaguran, lahat ng yun ay matatapos sa isang iklap. At tulad nga na lagi nating nalalaman sa mga pangangaral na wala kang madadalang anuman pagkatapos na ikay mamatay. Sabi nga sa aklat, pinanganak kang hubad, hubad ka rin mamatay. Wala kang dalang anuman nang ikaw ay silang, wala ka rin madadalang anuman pagkatapos na ikaw ay mamatay. Nang ibig sabihin habang ang tayo nabubuhay sa mundong ito, ang pinakalayo niya ay kumain, magsaya. Pinakalayo niya ay samantalahin ang panahon na kapiling niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Kapiling mo ang mga mahal mo sa buhay.
Yun ang layunin, gumawa ka ng mabuti. At lagi mo isipin na ang buhay ay may katapusan. Alisin mo ang pagmamalaki, kaibigan. Alisin mo ang pagyayabang. Gaano man kayaman, gaano ka man katalino, gaano man kasikat o popular. Pag ikay namatay, andun ka rin sa ilalim ng lupa. At haharap ka sa langit, sa Diyos, at doon tatanggapin mo ang hatol na nakalaan para sa iyo. So, sinabi ng ating Panginoong Jesus doon sa dalawa, una sabi niya, ibalita ninyo. So, yun po ang trabaho natin. Sa lahat ng mananampalataya at kumilala kay Jesus bilang sariling Panginoong tagapagligtas, iyon ang trabaho natin. Ibalita na ang Panginoong Jesus ay tumupad sa kanyang pangako na siya'y muling mabubuhay. Huwag yung itlog, walang kwentang itlog. Pang-almusal lang natin yan. Yung rabbit, alaga natin. Pagkatapos, wala na. Hindi ko alam kung kumakain ka ng rabbit. Ang higit natin tingnan ay hindi yung pagdiriwang, kundi yung mensahe. Bakit mayroong Pasko ng pagkabuhay? So pagkatapos natin ibalita yun, ang mensahe ng pagbabalita natin ay mayroong halong pagsamba, pagkilala na ang Panginoong Jesus ay hindi lamang tao, kundi siya ay Diyos din. Sa loob ng 30 taon na namalagi siya dito sa lupa, naranasan niya ang karanasan ng isang tao. Ngunit nang siya'y mabuhay na maguli, hindi na siya ang tao. Tulad ng tinuturo ng marami. Balita po natin yan, no? At sa ating puso ay huwag nating aalisin ang pagsamba sa Diyos. Dahil sa panahon ng si Jesus ay tinutokso ng demonyo. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang Diyos lamang ang sasambahin mo. Hindi po yung larawan o kaya ribulto. Hindi po yun. Ang Diyos lamang at wala ng iba ang iyong dapat sambahin. Sa talatang 10 ng Mateo 28, ganitong wika. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Sino ang hindi nakakaranas ng ganitong problema? Hindi lang tayo. Di ba? Buong mundo. At nakakalungkot nga na sa ibang bansa ay higit na mas marami ang namamatay. Nagpapaligsahan sa dami ng may sakit. Pero tayo, kung may nababalitaan man tayong mga ilang daan na namatay na dito sa Pilipinas, higit na mas marami pa rin ang buhay at isa ka doon sa buhay pa hanggang ngayon. Wala kang kakainin mamaya, di ka binigyan ng ayuda ng gobyerno, hindi ka pa mamamatay. Siguro naman kahit paano, meron ka pang natitirang isang latang sardinas diyan at isang dakot na bigas, pwede pa yun. Niniwala ko hindi ka mamamatay sa gutom. Tulad na sinasabi ng iba, na hindi ka nga mamamatay sa COVID, mamamatay ka naman sa gutom. Hindi totoo po yun. Hindi yung totoo. Basta't merong tubig dyan sa bahay mo, kung pwede kang mabuhay ng kahit isang buwan na hindi kumakain, umiinom ka lang ng tubig. Niniwala ka ba rin? Paniwalaan mo yun. Dahil malaking bahagi ng ating katawan ay tubig. Pagpalagay na, marami kang pagkain, wala kang tubig. Hindi ka rin tatagal. Pero wala kang pagkain at meron kang tubig, tatagal ka. Di ba? Kaya, huwag tayong matakot kung anuman ang kinakaharap natin. Patatapos din yan. At ang ating gobyerno ay hindi nagpapabaya. Ginagawa niya ang lahat ng paraan ng ating Pangulo upang matugunan ang ating pangangailangan. Huwag kang mag-alala. Matatapos din ang COVID na ito at babalik tayong lahat sa normal.
Ako, inip na inip na talaga ako. Isipin mong ilang linggo na narito lang ako sa bahay. Hindi ko mapuntahan yung mga miyembro ko doon sa Magdalena. Pero, at least nakakausap ko naman sila kahit sa Facebook, di ba? Ganun ka rin. Nakakausap mo rin ang mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, mga kakilala mo, sa pamamagitan ng gadget na ginagamit mo araw-araw. So, anong katatakutan mo? Pwede. Kung hindi mo alam kung saan pupunta ang iyong kaluluwa pag ikay namatay, yun, totoong nakakatakot siya. Totoo nakakatakot siya. Sa karanasan ni Maria at saka ni Maria Magdalena, napakaganda ng binanggit ng Panginoon. At binabanggit ko rin sa iyo, kaibigan, na ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus ay isang mensahe na papawi sa takot kung ano man meron ka. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sa Galilea, makikita nila ako roon. Ang Panginoong Hesus ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang paniniwala ko. Ewan ko sa iyo. Ang Panginoong Hesus ay Diyos na nangako sa akin na hindi niya ako iiwanan, hindi niya ako pababayaan. Pinaniniwalaan ko yun. Ewan ko sa iyo. Ang Panginoong Hesus din ang nagsabi sa akin na kung ano man ang kailangan ko, hingin ko lang sa Kanya. At ibibigay niya yun. Basta hingin ko sa pangalan niya. Pinaniniwalaan ko yun. Ewan ko sa iyo kung pinaniniwalaan mo rin yun. Pero tandaan mo, kaibigan, minamahal sa Panginoon, ang aklat ng Panginoong Hesus, ang aklat na ito, ang siya nagbibigay sa atin o sa akin ng lakas ng loob upang tingnan ko ng may positibo ang nangyayari. Natatapos din ito. Wala ka, matatapos din ito. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay tapat sa kanyang mga ipinangako. Kaya, kung sakasakali man na tumagal pa ito, lumampas pa sa April 30, well, siguro dahil na rin sa katigasan ng ulo ng marami. Pero ang mahalaga, sa tuwing ikaw ay babangon sa iyong higaan, andun yung milagro ng Diyos, andun yung katapatan ng pangako ng Diyos. Mahal na mahal ka niya. Huwag ka magkalala. Sa buhay na ito, araw ng linggo ng pagkabuhay, huwag yung itlog ha. Mamaya magpiprito tayo ng itlog. Huwag din yung rabbit. Mahal yun. Hindi rin naman magandang alaga yun. Kundi, ang Panginoong Hesus na nabuhay sa krus para sa akin at para sa iyo. Kaya, maliban na lamang na ang Panginoong Hesus ay tinanggap mo sa iyong puso bilang sariling Panginoon tagapagligtas, doon ka matakot. Pero kung nakatitya ka na si Jesus ay naandiyan sa puso mo, huwag ka matakot. Buhay ang Panginoon. Buhay si Jesus. Tayo po'y manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyo sa araw na ito na kami ay tumutugon sa pag-alaala ng muli mong pagkabuhay doon sa libingan. Salamat po, Ama, sapagkat sa dalawang salitang ibinigay mo sa amin, huwag kaming matakot. Nais ko po, Ama, na ang lahat ng nanonood ay maalis ang kanilang mga pangamba, ang kanilang kabalisahan, at manghawakan sa iyong pangako na kami ay hindi mo pababayaan, kami hindi mo iiwanan. Salamat po, O Diyos. Ganun din po ang isang layunin kung bakit kami ay nagdiriwang ng ganito okasyon. Hindi po para makipaglaro at maghanap ng mga itlog, kundi upang sambahin ka. Sambahin ka sa iyong pagka-Diyos. Sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan.
Nawa po Panginoon ang mensahe ng pagkabuhay na maguli ay hindi lamang taon-taon, kundi sa bawat araw na kami po ay nagigising. Sa bawat araw na kami ay dumudulog sa aming hapagkainan. Sa bawat araw na kami gumagawa, namamalaging buhay ang Panginoong Hesus dito sa aming puso, na siya nagbibigay sa amin ng kagalakan at ng kapayapaan. Idinadalahin ko po, Panginoon, ang mga nakakataong ito na kung saan kami po ay dumaranas ng mga kahirapan dala po ng mikrobyo. Nawa po, Diyos, panghawakan namin ng iyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, nais ko pong angkinin ang katagumpayan ng bawat isa. Na kami ay hindi magkakaroon ng takot na daladala ng COVID-19, kundi magkakaroon kami ng pag-asa, ng isang matibay na pananaw na ikaw pa rin, Panginoong Hesus, ang may control ng lahat ng bagay. Salamat po, Diyos. Ano man po ang pwede mangyari sa bumagapong ito, ay akin po yung dinadalangin. Sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. 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 Muli po, magandang umaga sa atin lahat.